to help me that stayed all day. Angels watching over me. Oh, singing all night, all day. All day. Angels watching over me, my Lord. All night and all day. All day. Angels watching over me. When my heart is sad and blue. Angels watching over me, my Lord. Call on Him to see me through. Angels watching over me. I'm singing all night, all day. All day. Angels watching over me, my Lord. Singing all night and all day. All day. Angels watching over me. Angels watching over me, my Lord. Tell all my friends I'm coming too. Angels watching over me. I'm singing all night, all day. All day. Angels watching over me, my Lord. All night and all day. All day. Angels watching over me. I'm singing all night and all day. All day. Angels watching over me, my Lord. All night, all day. Angels watching over me. Praise God, His God, angels watching over me. Over me. Angels watching over me. Yeah. Papuri po sa Panginoon sa ating pong mga pag-aawitan. Good morning po. Ayan, sa ating mga very supportive na kasama sa kapilya. Tutugong kayo pag manghirap mag-speak ng wala audience. Tutugong kayo pag mayroon akong tanong. Okay. So sa lahat po ng mga nariyan po online para po sa ating pong sama-samang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Sabi ng isang quotation from Nikos Kazantzakis. Sabi niya ganito, in order to succeed, we must first believe that we can. So we all want success. Wala naman taong ang pangarap niya sa buhay ay maging failure. Diba? Lahat tayo nangangarap magtagumpay sa buhay. We all want success. We need success. Kaya lahat gagawin natin to succeed in life. Pero dapat naniniwala tayo na tayo ay magtatagumpay. Of course, dahil sa tulong ng ating pong Panginoon. Sa Proverbs chapter 30, may iba't ibang mukha ng tagumpay ang ipinakita ni Haring Solomon na pwede nating matutunan. Kaya muli, pag-usapan natin, Buffet of Wisdom, this is menu number 30. Sabi niya sa verse 2 and verse 3, ako ay mangmang, alangang maging tao. Wala akong karunungan, hindi ako matalino. Hindi ako nakapag-aral, kaya ako'y mangmang, walang karunungan, walang alam sa may kapal. Ito'y isang pag-amin ng isang tao tungkol sa kalalagayan niya mentally. Hindi naman siya proud na siya ay mangmang. Pero tinatanggap niya na siya raw ay mangmang. So, sabi niya, no read, no write ako kasi hindi ako nakapag-aral. Wala siyang formal schooling. Kaya ang sabi niya, para akong hindi tao. Diba? Kasi ang hirap-hirap pala ng ganito, walang alam sa mundo. So his observations, pag sinuri natin yung verse 2 and verse 3, sabi niya, mahirap ang walang alam. And that's true. Mahirap yung wala tayong alam sa mga nangyayari sa paligid natin o kung ano man mga magagandang impormasyon o pangit na impormasyon na nasa paligid. Mahirap ang walang pinag-aralan. Yan ang kanyang another observation. And of course, naghihirap ang mga hindi nakakapag-aral. Kaya sabi niya, para akong hindi tao.
Kasi wala akong alam sa mundo, hindi ako nakapagtapos, hindi ako nakapag-aral, mangmang ako, yan ang sinasabi niya. At totoo naman, di ba? Mababa ang tingin ng lipunan sa mga taong walang pinag-aralan. Wala silang alam, therefore wala pa rin silang pera, kaya madalas naaapi, nalalamangan, nadadaya, kasi nga wala silang pinag-aralan at wala rin silang pera. Sa lipunan kasi natin mga kapatid na ginagalawan, kapag may pinag-aralan ka, tapos may pera ka pa, may boses ka. Kapag wala kang pinag-aralan, tapos wala ka pang pera, no say ka. Diba? Kahit naman sa mga libawa, papasok kayo sa restaurant, tapos ang itsura nyo, yayamanin kayo. Puro kayo naninilaw ang inyong katawan. Diba? Dahil sa ginto, tapos gapalanggana ang iyong hikaw. Tapos ang itsura mo, balikbayang ka. Naku, ang pagpasok mo pa lang, iba na yung treatment sa iyo. Diba? Ng mga crew doon sa mga restaurant. Tapos ang tawag pa sa iyo, Mami, Daddy, ganyan. Tita, dito po kayo. Ilan po kayo? Ganyan, Pero kapag ang itsura mo ay diba? So, iba ang itsura mo, wala lang, dead man. Kahit sa mga offices minsan, sa mga tanggapan, kung minsan kapag yayamanin ang nariyan, agad-agad nasa pila yan. Agad-agad matatapos yan sa pila. Agad-agad matatawagan yan. Diba? Pero kung ang itsura mo ay basura, so ang ending, 4 na oras ka na roon, di ka pa natatawagan. Diba? Minsan ganun na nangyayari. Kaya iba ang may pinag-aralan, iba ang may pera. Hindi ka pa nagsasalita, pinakikinggan ka na. Diba? Ganun ang ibig sabihin ng mga talataan natin. One of the biggest problem of our country is poverty. Ang dami-daming mahirap sa ating bansa. And one of the biggest reason is education. Dahil hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos, kaya wala ring narating sa buhay. Walang mapapasukang trabaho, walang magandang trabaho na pwedeng pasukan. Diba? Dahil nga walang natapos. Bakit kakaunti ang nakapagtatapos? Kasi mahal magpaaral, magastos magpaaral. Buti na lang ngayon, almost 2 years na. Biro mo, makakapag-graduate tayo, pa-module-module lang. Walang gastos. Walang gastos ngayon. Dahil hindi naman namamasahe, hindi nagbabaon. Diba? So, magmo-module lang, mag-online lang. Diba? So, tapos makakapag-graduate tayo. Isang araw lang nagmo-module, nag-o-honor pa. Diba? So, ang ganda-ganda ng natin ngayon. So, tipid na tipid tayo ngayon. Kaya wala na tayong dahilan para hindi makapagpatapos ng ating mga anak. Di po ba? Tignan niyo yung mga mayayaman at mga yumayamang bansa. Ang kanilang focus, education. Because the most educated countries in the world are the richest countries. Diba? Tatandaan niyo yan. Ang mga mayayaman at yumayamang bansa, ang focus nila, edukasyon ng kanilang mga kabataan. Sabi ni Napoleon G. Rama, the more educated the people, the richer the nation. The more ignorant, the poorer. Habang ang mga tao daw po ng isang bansa ay nagiging marurunong, nakakapag-aral, lalong gumiginhawa daw ang buhay ng bansang iyon. Pero the more ignorant, the poorer. Lalong naghihirap ito. At yan ang totoo. Kaya ang dahilan ng kahirapan madalas ng bawat mga Filipino dahil hindi tayo nakakapag-aral. Diba? Kasi napakahalaga ng edukasyon. Mangangaral 7-12, ang tulong na magagawa ng karunungan sa tao ay tulad ng magagawa ng salapi. Ang tao ay maililigtas ng kanyang karunungan at ito ang kabutihan ng kaalaman. Para ka na rin daw may salapi, para ka na rin daw mayaman, para ka na rin daw may pera, kapag meron kang karunungan o meron kang kaalaman sa buhay. Ililigtas ka daw niyan sa gutom, sa kahirapan sa buhay, pag meron tayong mataas na pinag-aralan. Because education is one of the keys to succeed in life. So kung gusto mong magtagumpay sa buhay, gusto mong magkaroon ng magandang buhay, magtapos ka ng pag-aaral. Lalo sa ating mga kabataan. Sabi nga, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Diba? So, yung magandang kinabukasan, yan daw po ay hawak ng mga taong naghanda ngayon. At anong kanilang preparation? Education. Yan daw ang passport natin for the future.
Diba? Yan yung kahalagaan yan. Sabi ni Warren Buffett, sabi niya, the more you learn, the more you earn. Diba? The more na tayo rin nagiging edukado, the more na tayo ay gumaganda ang buhay. Yun nga lang, nakakalungkot ko minsan, maraming mga magulang hindi interesadong magpa-aral ng mga anak lalo sa mga probinsya dati. Sasabihin ng magulang, dito ka na lang sa bukid, ikaw na mag-manage ng bukid natin. Diba? Huwag ka na mag-aral. Diba? Ikaw na mag-manage ng ating vulcanizing. Diba? Huwag ka na mag-aral. Sa'yo ko iiwan itong business na ito. Ikaw nang bahala. Lalo na noon, yung mga babae, hindi naman pinag-aaral yan O bakit? Kasi sasabihin nila, pag nag-asawa ka, matetenga ka rin sa bahay, hindi mo naman kailangan mag-aral. So, hindi na lang pinag-aaral. Kaya usually noon, lalaki lang ang mga pinag-aaral. Diba? Minsan ganun ang nangyayari. So, hindi dapat ganito. Lalo na mga panahon ngayon. Di po ba? So, napakahalaga ng mga magulang, may pagnanais sila na mapatapos ang kanilang mga anak. Kung minsan naman, yung mga magulang, interesadong pagtapusin ng anak, yung anak naman ang walang interes sa pag-aaral. Diba? Pinag-aaral ng magulang, pero hindi nag-aaral mabuti. Ganun ang ibig sabihin. Kaya kapag nagkapamilya yan, doon siya mamumroblema. Listen sa mga kabataan natin na nariyan. Hanggat pinag-aaral kayo ng magulang nyo o ng sino paman, mag-aral kayong mabuti. Ito ay para sa inyong ikabubuti, ito ay para sa inyong kinabukasan. Lalo na para sa ating mga simpleng mamamayan ng Pilipinas. Hindi tayo mayayaman ang ating mga magulang, di naman mayayaman yan. Hindi nila kayang mag-iwan ng malalaking lupain na ipamamana sa atin. Hindi nila kayang magpamana ng malaking bahay, diba, ng maraming pera sa atin. Hindi nila kaya. Ang tanging kayamanang kanilang ini-offer sa atin bago sila mawala, edukasyon. Diba? Yung pag-aaral natin. Kaya ating pong aayusin yan. Do not behave like you are doing your parents a favor by going to school. Diba? Minsan ganun ang problema. Akala ng mga anak, yung pag-aaral nila ay ginagawa nila ng pabor ang kanilang mga magulang. No. Yung pag-aaral ninyo, para sa inyo yan. Diba? At kung nag-aaral kayo, pagbutihan naman ninyo. Huwag lang puro pasok sa online. Tapos ay hindi naman nag-aaral, hindi mo nakikinig. Ganon ba kayo pag nasa online? Ganon ba? Habang nag-online tapos nag-YouTube, nag-Netflix. Ganon ba yung mga natin? O parang natawa kayo, parang totoo. O kung ano-ano mga ginagawa. Tapos yung module, pa isa-isang araw lang. Ang tagal nang dumating, isang araw tatapusin buong maghapon. Seryosohin yung pag-aaral. Napaka-challenging ng schooling ngayon. So seryosohin natin para sa ikatututo natin yan. Verse 5 and verse 6. Ang lahat ng salita ng Diyos mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan kanya bilang isang sinungaling. Mapapanaligan ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni Solomon, huwag mo itong babawasan, huwag mo itong dadagdagan because His word is enough. Enough na ang salita ng Panginoon. Yan palang pwede mo nang sandigan, pwede kang magtiwala sa kanyang mga salita. Pwede nating panghawakan at sandigan. We can trust God's word. Yan ang mensahe ni Haring Solomon. Why? Because God's word says what is true. Ang salita ng Diyos, ang mga nakalagay diyan, true. Diba? Mga totoo. Mga sinasabi diyan ay truth. Yung lahat ng nariyan, pwede mong panghawakan kasi lahat ng nariyan, totoo. Diba? Yung sinasabi ng tao, minsan di mo pwedeng panaligan yun Kasi ang tao, sinungaling yan kumadalas Diba? Lalo na ngayon, mag-i-election na naman, kung ano-ano naman mga plataforma ng ating mga politician, tas di naman nagagawa pag sila yung mga nakaupo na. Kasi hindi mo pwedeng panghawakan ng salita ng tao. Bakit? Kasi minsan sinungaling yan. Diba? Ganun ang ibig sabihin yan Kahit nga minsan mga mahal natin sa buhay Diba? Yung matagal ng panahon nangako sa'yo, hindi mo pwedeng panghawakan yung promise niyang yun. Diba? Dahil kung minsan nababago yung mga pangako na yan. Pero ang sinasabi ni Haring Solomon,
you can trust the Word of God. Why? Because it is true. Diba? Ito ay totoo, walang halong kasinungalingan. John 17:17, sanctify them by the truth, your word is truth. Pakabanalin mo sila sa katotohanan dahil ang salita mo ay katotohanan. Another, because God's word is a book of blessing. Bakit pwede nating panaligan ang salita ng Diyos? Kasi ang salita ng Diyos, yan ang nagbibigay ng blessing sa buhay ng bawat isa sa atin. Diba? You will miss your daily blessing kung hindi mo ito bubuksan. Kung hindi natin bibigyan ng pansin ang salita ng Panginoon. Luke 11:27-28. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. May isang babae na nagsusumigaw. Sabi niya, Jesus, napakapalad po ng nanay niyo. O siguro inggit na inggit siya kay Mary. Di ba dahil meron siyang anak na Jesus. Sabi niya, napakapalad po ng nanay niyo. Kasi napakabait niyong bata, kayo po'y napakahusay na anak, kayo po'y ganito, ganyan. Kaya napakapalad po ng nanay niyo. Sabi naman ni Jesus, mali ka. Higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad ng aking mga salita. Diba? So yun ang ibig sabihin. Dahil yun ang pinakamapalad talaga. Yun ang higit na mga pinagpala ng ating pong Panginoon. Those who read, hear, and obey the Word of God. Dahil dun dadaloy ang blessing ng Panginoon. Tingnan niyo ito mga kapatid. Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. So that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and you will be successful. Lahat tayo, yun ang pangarap natin sa buhay. Di ba? Sino ritong ayaw maging prosperous ang buhay niya? Wala naman. Yan ang gustong-gusto natin. Guminawa ang buhay natin eh. Gusto natin maging successful. Ano ang sikreto ng pagiging prosperous and successful sa buhay na ito? Sabi niya, anong gagawin daw sa book of law? Sa salita ng Diyos. Diba? Sabi niya, keep this book always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. You will obey it. Sabi niya, babasahin mo yan, mamalagi yan sa bibig mo, meditate on it day and night, then obey it. Sabi niya, you will be prosperous and successful. Yan ang sikreto ng pagkakaroon ng matagumpay na buhay at masaganang buhay. And of course, because God's word strengthens your faith. Your faith become weak kung hindi natin bibigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Kasi nga yan ang ating spiritual food yung God's word. Sabi ni Jesus, spiritual bread. Matthew 4:4. Sabi naman ni Pedro sa 1 Peter 2:2, sabi niya, yan ang ating spiritual milk. Kailangan na kailangan talaga natin yan. Yan ang nagpapalakas ng ating buhay spiritual. Sabi ng awit 119 verse 28, my soul is weary with sorrow, strengthen me according to your word. Ang aking kaluluwa, sabi niya, ay hinang-hina na. Ang dami-daming lungkot at problemang hinaharap sa buhay. Kailangan ko po ang inyong salita dahil ito po ang nagpapalakas sa akin. It will strengthen us. Yan ang salita ng ating Panginoon. And because God's word is our guide to heaven, you will be lost without the guidance of God's word. Maraming mga tao naliligaw ng landas kasi hindi nila ginagawang guide yung salita ng ating Panginoon. Hindi magiging tama yung gamit ng buhay natin every time na hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos bilang panuntunan ng buhay natin. 2 Timothy 3:15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. The Bible cannot save you, pero ituturo niya sa iyo how to be saved. Diba? Yan ang guide natin papunta ng langit. The Bible cannot make you rich. Hindi tayo payayamanin ng Bible, pero ituturo niya sa atin papaano gaganda ang buhay natin. Diba? Ganun ka-importante. Hindi tayo maliligaw ng landas dahil sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ni Solomon, pwede nating panaligan
we can trust the Word of God. Diba? Dahil sa dami ng ginagawa nito sa ating pong mga buhay. So gamitin natin siya as our guide sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Verse 7, 8, and 9. Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payayamanin o paghihirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako at masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Ang ganda-ganda ng prayer niya. Diba? Tayo kasi kung ano-ano mga prayer natin. Yung prayer niya napakasimple. Simpleng buhay. That's the point. Diba? Ang prayer niya, sabi niya, Lord, ang gusto ko lang po, simpleng buhay lang. Pag inanalyze mo yung prayer niya, yun ang gusto niyang sabihin. Ayaw niya ng sobrang yaman, ayaw din naman niya ng sobrang hirap. Kasi sabi niya, pag ako'y pinayaman niyo, baka naman magyabang ako. Baka naman makalimutan kita, baka naman kung ano-anong gawin ko na sa buhay na ito. Diba? And I neglect you, sabi niya. Ayoko naman po sana ng yung hirap na hirap ako sa buhay. Baka naman matuto akong gumawa ng masama, lapastanganin ko ang pangalan niyo, dahil nagugutom ang aking sikmura. Kaya sabi niya, Lord, please, simpleng buhay lang po ang ibigay niyo sa akin. Okay na po yun. Yan ang kanyang panalangin sa ating pong Panginoon. Simpleng buhay, happy na siya. Diba? So yun yung hinihiling niya sa ating Panginoon. Dahil para sa kanya, ang pagiging matagumpay sa buhay, hindi yung laging pagkakaroon ng maraming pera, maraming ari-arian, maganda ang buhay, dahil ang mga taong tunay na matagumpay ay yung mga taong marunong masyahan kahit sa simpleng buhay. Yung happy sila kahit simple lang ang buhay nila, yun ang mga successful na tao. Yung kahit mataas ang pinag-aralan mo, maganda ang buhay mo, pero hindi ka satisfied. Di ba wala kang contentment, di ka nagiging successful doon. Di ba ang mga totoong nagiging matagumpay sa buhay, yung marunong silang tumanggap sa anumang nangyayari sa kanilang buhay. Alam niya kasi ang danger ng sobrang paghahangad ng yaman. Nakakalimot talaga yan sa Diyos. Inilalayo tayo sa Diyos. Kaya sabi niya, okay na po ako sa simple. Sabi niya sa Kawikaan 17:1, kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki, ngunit magulong handaan. Bread is common food, ordinary food, simple food. Diba? Yan yung sinasabi niya. So sabi niya, okay na ako dun sa simpleng pagkain. Kesa naman ang pagkain namin parang laging malapiesta. Pero ang gulo-gulo ng aming bahay. Ang gulo-gulo ng aming pamilya. Aanhin mo ang masarap na pagkain kung nagkakagulo naman kayo sa bahay. Kung hindi naman kayo kompletong kumain. Hindi naman kayo nabubuo sa mga kainan, sa almusal, tanghalian at hapunan. Dahil magkakalayo kayo, magkakagalit kayo, hiwa-hiwalay ang mga tao sa bahay. Di ba? Ang ganda-ganda nga ng buhay ninyo, pero magkakagalit. Tapos hiwalay pa ang magulang. Sabi niya, mas masarap na yung simple ang buhay. Pero buo at masaya ang kanyang pamilya. Huwag niyong hangarin ang sobrang sarap ng pagkain kung ito naman ang sisira ng inyong pamilya. Masyahan tayo sa simpleng buhay kung ito ang magiging susi sa kapayapaan ng buhay ng bawat isa sa atin. Parang si Mary and Martha. Lagi natin ito nagagamit pag simpleng buhay lang eh. Si Mary and Martha, dinalaw sila ng Panginoon kasama ng kanyang mga alagad. Ngayon itong si Martha, naging busy. Alam natin ang kwento. Diba? Ngayon sabi niya, Panginoon, pagsabihan naman po ninyo yung kapatid ko niya, paupo-upo lang rin. Pagod na po ako doon sa kusina. Ang dami pa pong lulutuin, ang dami pa pong ganyan, hihiwain, pakukuluan pa ang ganito ang gagawin. Pagod na po ako, yung kapatid ko paupo-upo lang. Ano sabi ng Panginoong Hesus sa kanya? Luke 10:41-42. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ang sinasabi lang natin dito ay ganito. Maybe ang sinasabi ng Panginoon, Martha, kung pinasimple mo na lang yung pagkain, sana hindi ka naguguluhan ng ganyan. Diba?
kung nilaga mo na lang sana yung itlog, ginawa mo pang omelette O, di ba? Kung sanang tawag dito, pinrito mo na lang ang bangus, ginawa mo pang relleno. Kaya ka nahirapan. Sasabi niya, okay naman yung simple lang Mabubusog din naman tayo, magi-enjoy pa tayong magkakakwentuhan at magkakasama. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya kung simple lang ang niluto mo, hindi ka mapapagod, matatapos ka kaagad at makakasama ka pa rito sa pakikinig habang ako'y nagtuturo. Kaya ang paalala ni Solomon, mas simple, mas payapa, mas masaya. Pero hindi naman ibig sabihin ni Solomon, huwag tayong mangarap at naumasenso sa buhay. Masyahan na tayo sa kakaunti. Hindi ganun ang sinasabi niya. Ang sinasabi ni Solomon ganito, kung sa paghahangad natin ng sobra, nagkakagulo kayo, nakakalimot kayo sa Diyos, nagiging mayayabang na tayo, huwag na ninyong hangarin yan. Mas okay na yung simple, pero buo tayo, steady tayo sa Diyos at nagiging mapagpakumbaba tayo. Kaya yun ang sinasabi ni Haring Solomon. Gusto mong mag-succeed? Sabi ni Solomon, go to school. Get your formal education. Dahil ang mga matagumpay na tao, yung mga nakakapag-aral, nakakapagtapos ng pag-aaral, kaya kahit challenging ang schooling ngayon, dapat kayong mag-aral ng mabuti to pursue your dream in life. Gusto mo mag-succeed, sabi ni Solomon, magkaroon ka ng Bible. Kailangan mong basahin at gawing standard of living ang God's Word dahil binebless ni Lord ang nagbibigay halaga sa kanyang mga salita. Binibigyan niya ng prosperous and successful life ang mga taong nagbibigay pahalaga sa kanyang salita. And of course, sikaping mabuhay ng simple. Kahit ano man ang nararating natin sa buhay, mas piliin pa rin natin ang simpleng pamumuhay. Dahil mas simple, mas masaya, mas payapa. Let's pray. Lord, salamat po sa inyo pong mga paalala, sa inyo pong mga mensahe, sa inyo pong mga pagtuturo at mga pagtutuwid sa amin. Nakita namin ang halaga ng inyo pong mga salita, ng pag-aaral, at ng pagkakaroon ng simpleng buhay. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy po naming maabot ang mga bagay na ito upang sa gayon, patuloy na ang blessing po ninyo managana sa aming pong mga buhay. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming pong mga anak, mga apo na nagsisipag-aral. I-bless niyo po ang mga magulang sa kanila pong patuloy na pagmamagulang sa kanila pong mga anak. At nawa po, patuloy niyo kaming i-bless in many ways at ang mga salita niyo ito maging blessing para sa lahat. In Jesus' mighty name. Magandang araw! Ako si Teacher Maylene at buong pusong welcome kayo sa ating Kids Church TV! Ngayong araw nito, sama-sama tayong aawit, sasayaw at makikinig ng kwento mula sa salita ng ating Panginoon. Excited na ba kayo? Halina't humanda na tayo. Simulan natin sa isang panalangin. Makikipag-usap tayo sa ating Diyos. Marunong ka bang manalangin? Magaling! Sumunod kayo sa akin, ha? Uloy itungo, matay ipikit, alalahanin ng Diyos na sa ating dumidinig. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay at lakas na bigay po ninyo sa amin. Salamat po sa mga aral na aming natutunan ngayon. Nawa po'y makapagbigay kami ng mataas na papuri sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hayan, alam kong handang-handa na kayo. Kaya naman, halina't tayo'y tumayo. Sasamahan tayo ni na Teacher Chinky, Teacher Aiza, Teacher Jen at Teacher Mikey sa pag-awit at pagsayaw. Sundan natin sila, ha?
Ang gagaling naman natin umawit at sumayaw. Napagod din ba kayo? Kasi ako napagod, pero nag-enjoy. Ang sarap at ang saya kasing umawit at sumayaw sa ating Panginoon. Kung napagod, huminga muna tayo ng malalim. At matapos humanap tayo ng komportableng lugar na ating uupuan. Ihanda natin ang ating paningin, pandinig, isip at puso sa pakikinig ng kwento mula sa Bible na isasalaysay sa atin ni Teacher Che. Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Sa araw na ito, matututunan natin kung paano nilikha ang mundo. At ang kwento ay pinamagatang ang paglikha batay sa Genesis 1. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang anyo, walang laman. Pinalilibutan ng kadiliman ang lupa at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Tatawagin ko ang liwanag na araw at tatawagin ko ang dilim na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, ngayon, ihiwalay ang tubig sa taas at ang tubig sa ibaba. Ang kalawakan na ito ay tatawagin kong langit. At natapos ang ikalawang araw. Sa ikatlong araw, sinabi ng Diyos, at ngayon, ang katubigan sa ilalim ng langit ay magkaisa, at hayaang lumitaw ang katuyuan. Tinawag niya itong lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag namang dagat. Dagdag pa ng Diyos, ngayon, hayaang ang lupa na tubuan ng lahat ng damo, pananim na nagkakabinhi, at mga punong namumunga. Ang lupa ay sinibulan ng damo, at mga pananim na nagkakabinhi, at mga punong kahoy na namumunga. Nakita ng Diyos na ito ay mabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At muling sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ang araw at gabi at makita ang iba't ibang panahon, iba't ibang araw at mga taon. Nilikha ng Diyos ang dalawang tanglaw para ang malaki ay magpuno sa araw at ang maliit naman ay magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang napakaraming bituin sa langit. Nakita ng Diyos na ito ay mabuti at natapos ang ika-4 na araw. Sa ika-5 araw naman, sinabi ng Diyos, hayaan na ang tubig ay mapuno ng mga buhay na nilalang at ang magsilipad ang mga ibon sa kalawakan ng himpapawid. Pinasbasan ng Diyos ang mga hayop sa tubig, na punuin ang mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Nakita ng Diyos na ito ay mabuti, at natapos ang ika-5 araw. Sa ika-6 na araw, ginawa ng Diyos ang lahat ng hayop. Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, mabangis, malaki at maliit. At ang bawat isa ay magagawang magparami ng uri nito. Nilikha din ng Panginoon ang tao nang ayon sa kanyang sariling larawan. Nilalang niya ang lalaki
at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos na magpakarami at binigyan sila ng kapangyarihan sa lahat ng nilikha ng Diyos. At sa wakas, natapos ng Diyos ang kanyang mga gawain. Nag-uumahapaw siya sa kasiyahan. Kaya't sa ikapitong araw, siya'y nagpahinga. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento ng paglikha? Kaya tandaan natin, lagi nating pasalamatan ang Diyos para sa lahat ng kanyang nilikha. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Siguradong natuwa kayo sa mga nilikha ng ating Panginoon. Makukulay, magaganda, at mabubuti. Para sa ating activity, isulat ang I Love Kids Church TV sa isang papel, gamit ang crayon o makapal na pansulat. Mag-selfie at i-post sa FB ng inyong parents. Matapos i-tag ang Kids Church TV FB page at ilagay ang hashtag I Love KCTV at hashtag Kids for God. Maraming salamat! Make me a servant, humble and kind, giving to others, not keeping what's mine. You, God of heaven, came wrapped as a baby.
niyo ba ang kwento? Ako gustong-gusto ko kasi napakagaling at napakahusay at napakamakapangyarihan talaga ng ating Diyos. Ang dami-dami niyang ginawang mabuting bagay sa mundo. Kaya dapat natin itong alagaan at huwag na huwag nating sisirain para matuwa ang Diyos sa atin. Tara, tayo na at muling makipag-usap sa Diyos. Sundan niyo ako muli sa ating panalangin. Uloy itungo, matay ipikit, alalahanin ng Diyos na sa atin dumidinig. Panginoon, salamat po sa kwento at sa pag-aawitan. Salamat po sa mga nilikha mo. Salamat po sa aral na aming natutunan. Tulungan po ninyo kami na maalagaan ang mga nilikha mo. Nawa po maging mabuti at mabait kaming bata. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, alam kong nag-enjoy ka sa araw na ito. Ako man ay nag-enjoy rin. Pansamantala muna tayong maghihiwalay, pero sa susunod na linggo, magkikita-kita muli tayo sa ating Kids Church TV! Lagi mong alalahanin sa iyong puso, mahal na mahal ka ng Diyos. Paalam! See you next Sunday! Salamat at nakasama ka namin sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakapollow sa ating FB page na Kids Church TV, ay maaari mo nang i-click ang follow at like button. Huwag mo rin kakalimutan na i-share ito sa iyong mga kaibigan at kakilala. Aasahan namin yan, ha? But wait! There's more! Magkakaroon din tayo ng Kids Online Bible School sa darating na July 2021. Kaya naman mga parents and guardians, paki-register na po ang inyong mga anak na may edad 4 hanggang 14 na taong gulang. Paano mag-register? Una, hanapin ang FB page natin na Kids Church TV. Pangalawa, i-click ang link ng registration form. Pangatlo, sagutan ang mga hinihinging impormasyon. At pang-apat, huwag pong kakalimutang i-click ang submit button. Kung may mga katanungan pa, huwag pong mahihiyang mag-message sa amin. That's all for today. See you next Sunday. God bless us all. Lagi mong aalalahanin na mahal ka ng ating Diyos.